The ministry that lives in supernatural carries the greatest mandate of all, walks in perfection, and is the greatest gift to the nations around the world, is now entering another significant milestone. At ito ay walang iba, kundi ang ministeryong Jesus is Our Shield Worldwide Ministries. But behind this fast-growing and expanding ministry is a man of God who gave not only his heart, but his entire life to God for the sake of the mandate entrusted to him by the Lord. He is none other than Apostle Renato D. Carillo, the end-time prophet and apostle of our Lord Jesus Christ. And we are so much privileged to have the opportunity to speak with him today. Isang pinagpalang araw po, Apostle Renato D. Carillo, our spiritual father in the faith. Maraming salamat po sa pagpapaunlak ng panayam sa Victorious News na magbahagi po ng kwento sa simula ng ministeryong ito. Kaya tatay, grabe po ang katapatan ng Diyos sa ministeryong ito dahil napakalaki na nga po nito at tunay na ito ay biyaya at pagpapala sa di mabilang na buhay mula sa bansang Pilipinas hanggang sa buong mundo. So paano po dumating po sa inyo ang revelation na Jesus is Our Shield ang ipangalan po sa ministeryo po ito at kailan po ito nagsimula? Ang totoong ministeryo na pinanganak sa puso ng Diyos ay bunga ng isang malalim na relasyon sa Kanya. Dahil pag pinag-usapan natin ang ministry, malinaw na walang ibang source kundi ang Panginoong Jesucristo. The life of the ministry is the Lord Jesus Christ. The power of the ministry is the Lord Jesus Christ. The glory of the ministry is the Lord Jesus Christ. The righteousness of the ministry is the Lord Jesus Christ. Everything in the ministry is about the Lord Jesus Christ. It begins in Him, continue with Him, and ends with Him. Kaya ako'y nananalangin, so deep in prayer, in intimacy. So the Lord visited me. At ang sabi niya, anak, itayo mo ang Jesus Shield Worldwide Ministries. At out of that revelation, so we decided na siya ay itayo noong 1989. Month of October. From there, up to now, ang ating celebration ay palagi October. Dahil yun yung month na kung saan ay kinausap niya tayo. Pwede niyo po bang ikwento po sa amin kung paano po kayo naligtas, nakakilala sa Lord? Ano po yung buhay po ninyo noon? So, negosyante ako noon eh. Family business yun. So, nang mamatay yung papa ko, na-take over ng uncle ko at kami nang-ari yung mga namahala dahil family business. So, sagana naman sa pera, sa biyaya, kasi malakas ang kita, meat products yun. Eh, dahil marami nga akong kaibigan, mga judge, colonel, fiscal, lawyer, nakapitan ng barko, sa murang gulang natin, lagi tayong nando doon sa nightclub, barkada, kayabangan, kasalanan. 13 years old ako na magsimula ng ganung buhay. 26 years old ako nang nakakilala sa Lord. So, yung 13 years na yon, puno ng buhay na punong-puno ng kasalanan. Pero mabuti akong tao, negosyante ko, pero nakita ko nila na grabe pala kasalanan ko sa Lord kahit mabuting tao ako. Kaya nung minsan ako'y pauwi na, lasing, may nagbigay ng brochure sa akin. Yan pa nga yan, sa Cubao, sa Coronet, sa tabi ng Isitan. Doon ako naglalakad. Sabi ko, ano to? Sabi ko, umalis ka sa dadaanan ko, bubugbugin kita. Istorbo ko sa dadaanan ko. Ay, syempre, matapang ako kasi sa connection ko, hindi ko siya binasa. Kinuha ko lang. So, nung ako'y nakauwi na ng bahay at handa nang matulog, binuba ko ng Holy Spirit na basahin siya. At binuksan ko. Hindi ko alam kung ano yung Word of God, kung ano ito. So, binasa ko. Namalayan ko na lang, tumutulo yung luha ko. At naramdaman ko yung presence ng Holy Spirit ng time na hindi ko alam na Holy Spirit yun. Sobrang ganda ng pakiramdam ko. Para akong pumasok sa ulap. At pakiramdam ko nasa langit ako. At nagsisimula na yung Holy Spirit na i-regenerate yung spirit ko. Baguhin yung puso ko. At yung brochure na yun, tinago ko sa ilalim ng unan, nilagay ko. At pagising ko sa umaga, binabasa ko ng binabasa. Paulit-ulit. Hanggang siya na-memorize ko. At ang finality nun, ay yung meron ako nakitang Bible sa ibabaw ng maliit kong TV screen. Dahil sabi ng Lord, basahin mo siya. At binuksan ko.
at doon ko nakilala ang Lord ng totoo sa kanyang salita. Pwede po ba kayong magkwento sa pagsisimula ng ministeryong ito na simula po sa gilid ng kalsada? Yun ang pinaka-exciting sa lahat eh. So when I asked the Lord about that, ang binigay niya sa akin revelation ay yung kapanganakan niya sa sabsaban. So ang sabi niya, anak, ako ang may gawa ng langit at lupa, pero sabsaban ako naisilang. Kasi tinanong ko siya na, Lord, paano po ito magiging popular sa buong mundo? Nasa kalsada tayo. Kasi yung kinamulatan, kinaugalian ng church ay yung pag nasa malalaking lugar ka at doon ka nagsimula, marami kang koneksyon, nasa movement coalition ka, kilala ka, sikatanyag at affiliated ka sa iba't ibang malalaking sekta at may mataas na pinagtapusan sa Bible School, sa inyo ng tagumpay. Hindi pala ganon. Kaya tinuro na Lord sa akin ang tamang sikreto. At yun nga, sabi niya, ako anak ng Lord, which means God the Father, ay naibirth sa sabsaban. Yan ang Jesus Shield, na naisilang siya sa kalsada, pero ang pagkakahiro niya ay dakila. Ano ang dinaanan natin sa kalsada? Kagaya ng dinaanan natin sa sabsaban, marami. Diyan nahubog ang buhay ko as an apostle, sa train, sa mentorship ng mga kawan, yung buhay na puno ng pananalangin, pag-aayuno. At isang maalala ko dyan, yung talagang tinuro niya ako umasa sa kanya sa lahat ng bagay. At kung paano harapin yung lahat ng bagay ng may kagalakan. Parang masayang-masaya sa ginagawa niya. Yung kanyang countenance, o kanyang personal na buhay bilang isang tao. Wala, basta pray lang siya ng pray. Pray ng pray. So, yun ang buhay niya. Pag meron siyang isang taong galit sa kanya, pinagpipray niya. Pag meron siyang taong gustong iligtas, pagpipray niya. Pag wala kami makain, pagpipray niya. Kauna-unahang This is Our Shield na talaga nagsimula sa gutter at nagsimula sa wala. Since the beginning ng ministry, andito na po kami. Kasama na po kami ni tatay. So dahil kami nasa pagsisimula, may mga time forced fasting kami. One time nga kakain kami. So isang latang sardinas, dinamihan ng napakaraming sabaw, nilagyan ng talbos ng kamote. Yan, dinistribute na yung pagkain namin. Pagsasalu-saluhan na namin yun, hindi lang kami mga full-time kasama ang buhay ng chosen family. Kumakain po ng ganung pagkain. Hindi siya unri-rice nung araw. Talagang balot-balot lang. Takal-takal lang noon. Yung sakripisyo ng lahat sa pangungunan ng tatay sa kaninanay ay andon. Wala kaming makain. Katulad ng kinikwento sa amin ni tatay na simula nung maliit ako, nung bata ako, ang pinapadede sa akin is tubig sa asukal. Lumaki rin ako sa yung galing sa kanin pagka pinakuluan mo. Nung nag-full time na ako, talagang nasa training pa ang ministry noon. Talagang kung hindi mo mahal ang Lord, hindi ka magtatagal. Dati nga, karton lang nga yung hinihigaan namin Maraming kaluluwa na handang at gustong maglingkod sa Panginoon. Dahil totoo ang sinasabi ng lingkod ng Diyos, totoo ang mandate, kaya nagdala siya ng mga totoong tao, totoong nagmamahal, totoong naglilingkod sa Panginoon. Kahit na wala kaming sweldo at wala kami ipinangakong sweldo, nakita ko na ang Lord ang nagdadala ng mga manggagawa. Nung nag-full time kami, walang pinangako ang tatay, ang nanay ng mga material na bagay, sweldo, or whatever sa aming mga buhay. Wala silang pinangakong ganun. Basta ang alam namin, naglingkod kami sa Lord, mahal namin ang Lord, at kahit saan kami dali ng Panginoon, susunod kami. Ang congregation yata namin ay 15 lang. At aandap-andap pa ito yung iba. Iilan lang kami. Totoo ito sabi ni tatay na bring your own upuan sa tuwing gawain. Tapos doon, ligpit. Para kaming yung church na yun, parang squatter. Tanggal, kalas, balik. Kumbaga, gutter lang talaga. Actually, ewan ko paano kumasya kami doon Napakaliit ng lugar lang na yon. Pero, napakaliit. Pero yung pagdalaw, bisitasyon ng Lord, sobrang laki, sobrang bigat, sobrang taas. Yung tarpaulin, wala pa yun dati. So, ano lang, yung mga sako-sako, merong mga full-time na mga anointed dati na sinusulatan lang yon ng Jesus Our Shield, Oras ng Himala, saka yung details, pipinturahan lang, tapos pagka nag-e-evangelism sila, dinidikit lang nila sa may mga pader, may gamit silang white na pandikit, tapos yung mga brochure nun dati, dahil wala pa nga tayong pambayad sa mga printing press, sulat kamay. Yung lugar po ng Cubao po niyan,
Naguutos na po ng lingkod ng Diyos na evangelize sa mga pamamagitan po ng sinulat lang po doon sa pambalot ng tinapay, yung kulay brown. Tumayo si tatay, sabi niya, pupunta tayo sa TV, pupunta tayo sa radio. Ayan o, kita nyo, wala na nga kami makain ha. Tinatawanan ko talaga siya kasi pagkain niya, wala kami, tapos magbabayad kami. Ang mahal sa akin, mahal na yun, yung isang radio, di ba? At sabi nga ng kanyang turo, once na pinadala ka ng Lord sa isang bagay at may pinagawa siya, babayaran niya yun. May time nga, magbabayad kami ng radio. Kasama ko si Pastora Roda minsan, puro barya. Yung binabayad namin sa radyo, tinginan yung mga nasa radio station na hindi man nila masabi na, ano ba naman to, bakit puro barya? Kasi yun yung pumapasok na pera sa ministry ng mga panahon na yun. May nag-bless sa amin. So, nung binigay sa kanya ng Lord, yung pera na yun, sabi niya sa akin, si Sel, huwag mong pakikialaman yan. Huwag mong gagalawin yan. So, ako naman, syempre, kahit naman ganito ako ka-stubborn, katunggali niya, sumusunod naman ako. So, yun, hindi ko pinakailaman. Kaya yun, naging daan para pumasok kami sa radio, sa DCRJ. Doon ang pinakaunang radio, DCRJ. Alam mo ba na ako yung editor noon ng radio to, mano-mano lang lahat yon. Kahit nasa kalsada kami, tuloy pa rin yung gawain, umulat bumagyo, may bahaman, tuloy pa rin yung gawain. Hindi ko nakitang nagsakripisyo siya eh. Basta sunod lang siya ng sunod. O pag bumaha, yung sapatos niya nalubog. Sabi nga niya, ngumanga nga. Para sa kanya, hindi yun sakripisyo eh. Nakita ko, isang karangalan sa Diyos na nakatagpo siya ng isang tao na totoong nagmahal sa kanya. Kaya hindi ko nakitang nagsuffer siya eh. Napaka-simple ng lingkod ng Diyos. Nililinis na talaga yung kalsada. Tapos, kay may pagkain, kay wala, tuloy. Kahit walang laman yung bulsa niya, mahayo, nangangaral. So sa kalsada tayo, walang bubong, tagiliran ng kalsada, so minutes ay dinadaanan ng mga sasakyan. Hindi rin madali kasi nasa kalsada tayo, yung persecution sa tabi ng church natin, kapitbahay at saka yung sa harap at sa mga tagiliran, nandoon. Pero wala namang nakapigil dahil wala naman tayong ginawang pangit at masama. And later on, in-appreciate nila dahil nakita nila ang kabutihan ng Lord. At pag sila'y nakarating doon, hindi sila pwedeng hindi umiyak. Hindi pwedeng hindi mapuspos. Yun ang sign ng isang buhay ng isang apostol na kinabuhay ang Panginoon. Lagi niyo pong nababanggit sa inyo pong turo na ang ministeryo pong ito ay bunga ng pananalangin at pag-aayuno. Paano po yung prayer na ginagawa niyo po noon at paano po na-raise up yung mga intercessors? So na ako'y tinuruan ng Holy Spirit mag-pray, yun ay isang revelation. I remember ilang buwan pala ako sa Lord, wala pang 3 months. So nung time na yun, paalis na ako dahil inimbita ako ng kaibigan ko na pumunta ng Pasay. Best friend ko siya. So ang sabi niya, siya raw ay nakakilala na sa Lord. At napalitan din niya na ako ay nakakilala sa Lord. May Bible study nga raw doon na gusto niya ako'y dumalo. So nung ako'y nagsimula ng tumayo, patungo roon sa Pasay, nagsalita yung Holy Spirit. Ang sabi niya, hindi pwedeng umalis sa mga apostol nang hindi nananalangin. So bumalik ako sa room. Hindi ko alam kung paano mananalangin ng tama. Ang alam ko lang, lumuhod ako, nagtaas ng kamay, at nagsimula na ako mag-weeping sa Holy Spirit. At doon ko nakita na ang totoong prayer pala ay leading ng Holy Spirit. Yung karanasan na yun, tuloy-tuloy na yun. From 30 minutes, naging 1 hour, naging 2 hours, naging 3 hours, naging 6 hours, naging 9 hours, naging 13 hours, naging 20 hours. At ang pinakamahabang prayer ko ay 20 hours. Nakapasting pa ako noon. Kasi kahit na gusto kong gawing 24, naantok ko na yung mata ko at nag-aayuno pa tayo. But I maintain my prayer life. Pinakamababa, 7 oras. More than 13 years. The more I pray and be with the Lord, the more the Holy Spirit teach me different kinds of prayer. At nakita ko kung gano'n siya ka-powerful kasi nga ako'y dumating ng Pasay, in obedience to the Holy Spirit, nag-pray muna ako bago ko umalis. Kasi hindi nga pwedeng umalis yung apostol, sabi niya, hindi nag-pray. Hindi dumating yung speaker. At ako nga yung napaabutan na pwede ko mag-testify. So nag-testify ako, bumaba ang glory ng Lord.
At yung mga tao ron ay na-slain, na-heal, dinalaw ng Holy Spirit. At sabi ka ko ron, sabi ko ito lang pala ang susi. Hindi pala mahirap ibaba ang presensya ng Diyos. Mananalangin ka lang, susunod ka lang sa gusto niya. At minintain ko yun. Kaya ako yung bakit ng mga bundok, San Mateo, Kogyo, Antipolo, para makapanalangin ang gusto. At doon ko na-discover na sa presensya na walang sayang. Masarap kasama ang Lord. Naalala ko noon, si Rapi, inutusan ni Nanay Ellen na gambalain ako sa prayer ko. Kaysa lang naman yung room ng kwarto namin, nila ko yun. So, ang ginawa ni Nanay, inutusan si Rapi, sipain yung pinto, kalampagin yung doorbell, paluin yung pinto, mag-iiyak ng malakas para i-disturb ako. In the natural, talagang titigil ka, pero hindi ko naramdaman yung distraction at disturbance dahil yung presence na lang masyado na-overwhelm na kondisyon. Wala ako naramdamang anumang ingay sa paligid ko, pero yung pinto talaga nakakalabog ng gusto. At yung sumunod pa ron, tinignan ni Nanay Ellen, paa niya na yung nag-ano sa pinto, kamay niya na yung nagpupuso. Pero hindi ako na-disturb dahil nga sa presensya ng Diyos, puno kang kapayapaan, kagalakan. Kung meron mang number 1 na magpapatotoo sa buhay ni tatay, si nanay yon bilang asawa. At masasabi ko rin na kami po na mga nakasama sa loob ng bahay, ang pangalawang pwedeng magpapatotoo kung anong klaseng buhay meron ng lingkod ng Diyos. Na kapag galing po siya ng gawain, ng convention, ihanda na namin yung kanyang pagkain, lumalamig na lang. Kasi nga, hindi siya kaagad lumalabas ng kwarto. Maririnig mo na lang siya na pumapalahaw, nag-groaning. Sa may Erming Garcia, nung ako pumupunta pa lang sa maliit na kwarto nila, lumuluhod na yan. Sabi pa nga niya sa, tuloy mo na yung ginagawa mo, pero siya nakaluhod na. Sumasamba siya. Hindi hadlang sa kanya yung si Nanay Ellen, yung malilit ng bata. Kasi maliit nga lang yung kwarto na yun, iisa lang nga lang yung kama nila yun. Andun na po yun. Nung ako nagawi po niya, sabi, tuloy mo na yung ginagawa. Andun pa rin siya, sumasambay. Buhay niya pananalangin. Kaya nga ako tatanungin kung anong basihan ko parang buhay ni tatay. Hindi ordinaryong buhay ni tatay. Kaya nga nung kasama ko siya sa Hong Kong, kahit tulog ako, yung spirit ko nagpe-pray. Dahil sasabay at sasabay ka sa ginagawa ni tatay. Kahit alam mong tulog ka, pero yung spirit, alam mong mayroong nangyayaring prayer sa paligid. At hindi lang yun. Ang pakiramdam ko yung araw na yun, hindi kami dalawa, tatlo kami. Tanda ko yun, na hindi lang kami dalawa, tatlo kami. Alam ko ang Lord nandoon. Yung prayer and fasting sa ministry ito, buhay na talaga. Sa simula't simula pa lamang. Na-culture shock talaga ako na parang ibang-iba talaga yung buhay na meron ako noon at yung naging buhay ko dito sa ministeryong ito. Parang hindi ka pwedeng maging full-time worker na hindi ka nag-pray ng 3 hours pataas talaga. Kung hindi ka mananalangin mag-ayuno, doon ako nagulat na parang totoo ba to? 3 hours, iiyak ka? Simula sa kalsada, simula sa maliit na kwarto, hanggang sa kung anong meron ngayon ng this hour shield, hindi siya tumitigil sa pananalangin. Meron siyang sariling prayer room. Siya ay laging kinakausap ng Diyos at ang kanyang panalangin ay para sa isang layunin lamang. Hindi para sa kanyang sariling interes, kundi para sa kalooban ng Diyos. Para sa Diyos, para sa church, para sa ating lahat. Yun yung selfless prayer ni tatay. Nag-pray si Apostol Renato Carrillo dahil ito ay buhay niya. Kaya doon lumabas yung revelation na our prayer is our life. And those who live a life of prayer lives a life of victory. Ginawa niya, napatunayan niya, at ngayon, nararanasan natin lahat. Actually, nung nag-start ng ministry, ang unang-unang hiningi ng lingkod ng Diyos, hindi congregation, kundi intercessors na mananalangin. Kaya nung binigay naman ng Lord yung intercessors, at siyang nanalangin ng mga kaluluwa sa pamumuno nga ng buhay ng lingkod ng Diyos. So, yun, dinala ng Diyos. Nung ako ay nabuhay na sa pananalangin, simula tayo sa kalsada at nakita ko kung gaano siya kahalaga at ka-powerful. Ang hiningi ko mga intercessors. Kasi nakita ko na ang pananalangin masyadong makapangyarihan.
Kaya sabi ko, Lord, bigyan mo po ako ng mga kasama sa ministry, mga intercessors. Babalik na rin ko buong Pilipinas at dadaling ko ang kalawalhatian mo sa buong mundo. Tuturuan ko ang church maging kagaya mo. At yun yung ginawa niya, sinagot niya ako. Yung iba galing Brunei, pinag-resign niya. Iba galing Mindanao, pinag-resign niya. Iba nasa Manila, pinag-resign niya. Yung iba galing Western Visayas, pinag-resign niya. So kahit saang sulok ng Pilipinas at ibang bansa sila galing, dinala ng Lord sa akin. At sila nga yung una natin mga intercessors. At kasabay na noon, nagsimula na yung walang tigil na pag-aayuno. At doon na nga na-birth yung mga 40 days na yan. Hanggang ngayon, tuloy-tuloy siya. Sa simula ng ministeryong ito ay naibigay po sa inyo ang mandate, which is yun po yung parang foundation kung bakit kayo po ay ganito na lamang katibay sa paglilingkod sa Diyos dahil may mandate po kayo na sinusunod, na ibinigay po ng Diyos. Kailan po ibinigay yung mandate po sa inyo? At siyempre po yung iba, hindi po alam yung salitang mandate. Ano po pala yung mandate? So again, I was praying ng June 1988. So intense, so deep. Sa isang deep intimacy na yan, grabe yung longing ko sa Lord. So the Lord visited me. I remember 4 hours yun. At inalok niya ako, at ang sabi niya, anak, what do you want in your life? Ano yung gusto mo sa buhay mo? At ang sagot ko kaagad, Lord, wala akong gusto. Ang ibig ko ikaw. Ang maging kagaya mo. At matapos ang kalooban ng Ama. So nilihans niya ako, isang uri ng pagpatong ng kamay na na-imprint sa buong katauhan ko yung kanyang buong kalawalhatian. Yung klase ng pagliliwanag na barrier na maranasan ng sino man. Ay yung pinakabuhay ng Lord yung kaliningin niya talagang totally consume me. And He said to me, son, build me a true church. Teach my people to love me, serve me, worship me and obey me, and teach her to be like me, and present her living like me in my any moment coming. So yun yung mandate. And what is a mandate? A mandate is a specific instruction, command from God, given to a specific person. Hindi basta-basta tao kung sino-sino, a specific person, to do and to finish whatever is the cause. So let me repeat, ang mandato o ang mandate ay isang specific na kapahayagan, utos, instruction mula sa Diyos sa isang specific na tao. At sa case ko ako ngayon, na inutusan niyang ito'y gawin at tapusin ano man ang presyong babayaran. At yun yung mandate natin. Turuan ng church na maging kagaya ng Panginoong Hesukristo. Ano po yung naramdaman nyo nung tinanggap nyo po yung mandate that time? So, grabing panliliit. Grabing humility na lumuhod ako sa harap niya, umiiyak, na sa aking pakiramdam unworthy ako. But I have no option but to take it and to do it. Kasi nga, pag mahal mo ang Lord, how can you say no to Him? Yung pag-ibig niya po sa Lord hindi po nagbago. Grabe po yung pag-ibig ni Tatay Apostol sa Diyos at sa kapwa. Talagang yung mandato niya po talaga ay totoo po talagang buhay niya. His mandate is life. Hindi talaga nagkamali ang Lord na siya yung pinagkatiwalaan ng mandate ng living like Jesus. Kasi kitang-kita sa buhay niya. Dahil galing sa Lord yung tinanggap niya. Kasi yung pagiging dedikasyon niya at wisdom niya hindi na arok ng isang normal na tao, kundi manggagaling lamang sa Lord. Saksi ako na hindi ordinaryong tao si Papa. Sa tamang tao lamang ipinagkatiwala ng Diyos ang kanyang mandate at upang itayo ang tamang ministeryo at ibahagi ang tamang turo sa buong mundo. Nakita ko po sa buhay ni Tatay bilang siya ay lingkod ng Diyos. Kung ano po yung buhay ni Jesus nung panahon po niya ay ginagawa din po ni Tatay ngayon end time. Kung paano niya iligtas ang mga kaluluwa, pagalingin at magpalaya. Siya yung righteous na tao at napaka-compassion niya sa mga lost, sa mga kaluluwa. Hindi siya lalabas ng bahay na hindi siya nakakapagligtas. Kung lalabas man siya ng bahay, isa lang ang dahilan, magligtas sa maraming kaluluwa. Maalala ko dati, yung mga radio program, nagsisimula pa lang yan sa DZRJ Power 810, no? Yan sa lugar ng Santa Mesa. Alam natin lahat na along Aurora, napaka-traffic yung area na yan. At ang ginagawa ni Tatay, para hindi malate
sa pag-i-air ng programang Oras ng Himala kasi ganun niya pinahalagahan yung bawat segundo, minuto patungkol sa pagliligtas ng maraming buhay at pagpapahalaga sa pinagkatiwala ng Lord sa kanyang buhay. Bumababa kami niyan. Yung sa sasakyan, nga ang ginagawa ng lingkod ng Diyos, tinatakbo niya yan. At syempre kami kasama niya, tatakbuhin din namin yan. Para makarating talaga kami sa radio station, hindi kami malate sa pag-e-air ng programang Oras ng Himala. Grabe, yung determination, yung pag-ibig ng lingkod ng Diyos sa Lord at sa mga kaluluwa. At naalala ko rin that time, kasi isang kahabagan na nakakasamang lingkod ng Diyos sa opisina niya, doon ko po nasaksihan sa aking mga mata at narinig sa aking mga tenga kung gaano niya po talaga minahal ang programang Oras ng Himala sa Ministeryong Jesus is Our Shield. Kasi every week po yun, halos kulang yung pambayad sa television. At naririnig ko po pag sinasabi ng mga treasurer sa kanya, ng secretary na may love gift ka po dito, hindi na po nakakarating sa kanya. Sasabihin niya lang niya, magkano yan? Ibayad mo lahat yan sa television. Tapos pag kulang pa, dinadagdagan niya po. Grabe yung pag-ibig na tatay. Kaya kita mo ngayon na talagang pinagpapala siya. Kasi grabe siya magsakripisyo. Bakit po simula pa lang noon sa pag-usbong pa lang po ng Ministeryong Jesus is Our Shield, Worldwide Ministries, ay Apostolic Revival po yung inyong sinisigaw, Perfection of the Church. Kasi may nakita po ako na libro niyo po na sobrang tagal niya na pong libro. Ang nakalagay po doon ay Perfection, Living Like Jesus. Bakit po simula noon hanggang ngayon ay Apostolic Revival ang inyong sinisigaw at hindi po revival lamang? At ano po ang kaibahan ng mga naganap na revival po noon sa panahon po ninyo ngayon? Actually, magandang katanungan yan eh. Yung lahat ng revival na naganap noon sa panahon nila Finney, nila Wesley, nila Whitfield, nila Moody, Charles Spurgeon, Moravian Revival, Evans Revival, sila William Seymour sa Azusa Street Revival at marami pa. Dahil siya i-move ng Lord. Ang naging problema lang rito, tumitigil siya. Hindi siya nagpapatuloy. Kaya sa karunungan ng Diyos, ayaw niya na gano'n. At nung naipaunawa niya sa akin na ang pattern o ang model ng ministry ang Panginoon, naging malinaw sa akin na hindi lang basta revival. It must be being like Jesus. It must be living like Jesus. At yun nga yung apostolic revival. Upang na sa ganon, pag nakaranas ang church ng apostolic revival, hindi na siya titigil pa. Hindi na siya mawawala. At sabi nga ng isang man of God na nasa heaven na ngayon, it is not enough to have a revival. We must maintain it. So the question nga, hindi nga siya na-maintain ng church. So paano siya i-maintain ng church? Walang ibang sagot, to be like Jesus. Kaya yung mga apostle, nung sila ay nagpasyang sumunod sa Panginoon, sila Paul, Peter, John, and James, at iba pang mga apostol, wala sa kanilang tumigil. Wala sa kanilang nag-backslide, walang nag-deny sa Lord hanggang sila ay mamartir. Hindi lahat ay nagtapos ng kalooban ng Diyos. Yun yung beauty ng maging kagaya ng Panginoon. Kasi ang pakakasalan ng Lord ay kagaya niya. Kaya from the beginning talaga ay hindi lang revival, apostolic revival. At it's ang reason kung bakit hindi nakarating ang church doon kasi hindi nila na-recognize ng gusto yung mga apostle na nagsilabas. Nakuha ng mga evangelist yung pribileyo ang gamitin Lord sa revival na yun, nabanggit ko nga kanina. Pero ang talagang binigyan ng Lord ng privilege to see how the Lord lives at una niyang nakasama for almost 3 years ay mga apostol. At yun ang reason why Paul is saying, imitate me as I imitate the Lord. Kasi na-reveal sa kanya, even though hindi siya kasama sa first part ng 12 apostol na nahirang, nasa second, choosing na siya. Kaya naging malinaw sa kanya how the Lord lives at inularan niya yun. Meron pang magandang idagdag dyan eh. Gaano kahalaga yung ehemplo ng mga apostol? Mahalaga. Kasi hindi naman nakikita ng church kung paano nabuhay ang Lord. Kailangan may tao na nakakita, binigyan ng kapahayagan upang matularan niya at sa pamamagitan niya ay may tumulad sa kanya. Hindi kinukuha ni Paul at ng mga apostol ang office ng Lord. Walang pwedeng kumuha nun sa Lord lang yun. Kaya ang term na ginamit niya, imitate me
as I imitate Christ. Ibang translation, follow me as I follow Christ. So dahil tinutularan ng mga apostol ang Panginoon, it is a must for the church na tularan ng mga apostol. At kung bakit sinasabi ni Paul yun at ng mga apostles na imitate us as we imitate Christ, kasi nakikita sa kanila ang buhay ng Lord. Kasi imposible namang hamuhunin mo yung lahat na sumunod sa kanila kung hindi naman nakikita ang Panginoon. Kaya sa mga apostle, ang maging kagaya Lord, is a reality, a living experience. Yung aral at turo ng lingkod ng Diyos na unto perfection, living like Jesus, Apostolic Revival, natatanging siya lang, ang man of God na nagtuturo nun. Ang bigat ng turo niya, ang bigat ng aral niya, hindi kayang tanggapin ng body of Christ sa mga panahon na yan, yung aral niya eh. Kaya persecuted siya. Masyado daw extreme yung pangaral niya, pagtuturo niya. Pero sa atin na naghahanap ng katotohanan, grabing galak ng puso natin. Kasi kaligtasan ng kaluluwa natin yung pinapangaral niya eh. Marami sa kanyang pagbabanta sa kanyang buhay, may mga warrant of arrest, at ang kabilin-bilin na sa kanya na huwag siyang magdadaos ng gawain. Pero pagtapos ng meeting na yon, pinatawag niya lahat ng mga full-time dahil konti pa lang kami noon at maliit pa nga kami noon. Ang sabi niya, magdaraos ako ng 1 linggong convention. Yung 1 linggong yun, naging 2 linggo, naging 3 linggo. At doon sa moment na yun, kahit sa murang edad ko, ay grabe yung pagdalaw ng Lord, yung pagbuhos nung anointing sa buhay ni tatay. And I know for sure na dahil dun sa gawain na yun, maraming nabago, maraming nabuksan yung isip na si tatay talaga ay apostol at ang ministry talaga ng Jesus Our Shield ay talagang itinayo sa pinakapuso ng Diyos. Sa buhay po ni tatay, kitang-kita mo po na talagang matcha-challenge ka. Hindi siya nangihina, hindi siya napapagod. So, yun yung makikita mo sa isang karakteristik ng mga apostol eh. Na alam naman natin, nababasa natin sa Acts na kahit saan sila dalhin, anumang persecution, pero makikita mo, wala kang marinig sa kanila, napagod sila. Andun yung tapang niya, ay pangaral ng katotohanan. Biro mo, hindi tumitigil, ayaw tumigil na magturo, hindi ayaw magpahinga. Wala akong ibang nakitang leader na gano'n sa buhay lang ni Tatay Apostol. Katuturo na ngayon, bukas gusto mo magturo pa, ayaw nga tumigil eh. Kasi nga po yung binigay sa kanya ng mandate ng Panginoon, sineryoso ni Tatay. Hindi naglaro po si Tatay. Sa kabila ng marami mga threats sa kanyang buhay, o ano kanya, hindi siya tumitigil. Ayun yung mandate po niya na itinuturo, hindi plastic eh, totoo eh. At saka sa kanya, walang kapatid, walang nanay, walang pastor. Truth is truth. Kung ano yung nakasulat, yun po siya. Walang compromise. Hindi po biro na maging apostle of Christ. Hindi po biro na maging isang leader, lalo na po ng napakalaking ministeryo. Ano po yung greatest death to self niyo po na naranasan mula po nang kayo po ay naglingkod bilang apostle of Christ? At ano po ang most challenging moment o part ng mandate mula noon hanggang ngayon? Well, I quote Apostle Paul in 1 Corinthians 15:31. Ang sabi niya, I die daily. So, anong kinamatay ng lingkod ng Diyos, ng totoong apostol sa kanyang sarili? Yung will, yung self-will. Kailangang isuko mo sa Lord yun. At yun ang natutuhan ko sa Panginoong Jesucristo. Sabi niya sa John 6:38, I came to this world to do the will of the Father. Not His will, but the will of the Father who sent me. Kaya yung totoong pagsusurrender ng buhay sa Panginoon, out of great love to Him, nangangailangan ng araw-araw na kamatayan sa sarili. Yung will mo, ibibigay mo sa Kanya ng buo, 100%, at yung will niya, kukunin mo ng buo. Yung lahat ng patungkol sa iyo dapat mawala. At ang lahat ng patungkol sa Panginoon, ang siyang makita at maiwan sa iyo. For me, hindi siya malaking issue eh. Siya isang privilege. Kasi sabi nga Lord, sa John 12:23 hanggang 25, maliban ang butil ng trigo ay bumagsak sa lupa at mamatay, hindi siya mamumunga. Ganito rin sa buhay natin. Maliban ang lahat ay makaranas ng kamatayan sa sarili, hindi makikita ang buhay ng Lord sa kanya. At di siya truly magiging blessing sa buong mundo. Talagang hindi po birong paglakad po sa Diyos. Nung pumasok ako sa ministry, grabe yung persecution.
grabe yung opposition sa buhay ng lingkod ng Diyos. Kumbaga, pinagkakampi-kampihan siya ng buong body of Christ. So, walang gustong maniwala. Parang mas lalo pa yata siyang nagpursige pag lalo siyang pinipersecute. Yun. Nung bata ako, siyempre, nag-question din ako na sa akin, bakit ganito, ba't ganyan? Dumating sa point na ayokong tumulad kay Papa kasi parang gusto ko na lang, ako na lang umattend. Ako na lang yung maging kongregasyon. Kami na lang. Sana sabihin ko kay Papa na tigil niya na. So maganda pang umattend na lang kami ng Sunday at magtrabaho na lang siya. Magluto lang si Mama at magiging simple buhay. Binabaril si tatay noon dahil galit sa kanya ang koalisyon. May isang tao, inutusan siyang patayin habang nangangaral siya. Nagulat na lang kami hanggang doon sa church namin, sinundan nila si tatay. Napuspos yung tao na yan. At siya mismo nag-testify sa akin na sabi niya, ibang klase, hindi niya alam na asawa ko. May ibang klase tao na yan, sabi niya gano'n. Paano ko siya papatayin? Wala naman siyang nakitang ginawang masama. At 3 times siyang ginanon yung baril. Hindi, pumutok. Bakit siya nag-stage? Siya yung nagpatotoo talaga na inutusan siya para ipapatay. Mang-hiring sila para pumatay ng tao. Sabi nga sa akin nung panahon, oy, papa mo nasa TV ah. Kasi ko, sige, yung papa ko nasa Channel 13. Nagdisaya-saya ako. Mga 9 a.m. atay. Parang hoy gising. Ang aga ko nagising kasi gusto manood eh. Tapos noon, nakita hoy gising. Tapos na hoy gising siya sa Channel 13. Yun pala, may kung ano lang accusation. Para sa akin, yung lahat ng persecution dinanas ko, baliwala eh. Hindi ko naisip na persecution yun. Wala ako naramdamang anumang kalungkutan, hinanakit o sama ng loob. O nagsayang ako ng panahon doon para magdepensa ng sarili ko. Kasi, pag ang Lord kasama mo palagi, kausap mo, maligaya ka sa Kanya. Kaya ang lahat ng gusto ni Satan gawin para lumungkot ka, hindi nagmamaterialize yun. Sabi nga ng Isaiah 26 verse 3, bibigyan ng Panginoon Kristo ng perpektong kapayapaan ang sinumang tao na ang puso't isip ay nakatuon sa Kanya at sa Kanya ay nagtitiwala ng lubos. Kaya wala akong sinayang na panahon sa persecution o inalala o nagtanong sa Lord, bakit nangyari ito? Pag maligaya ka sa Lord, lagi mo siyang kasama. Maranasan may langit sa lupa. Kasabay po ng napakarami pong persecutions na pinagdaanan niyo po. At unang-una po dito, ang buhay ng Woman of God, Prophetess Elena Gacarillo. Pwede niyo po bang ikwento kung paano niyo po siya na-overcome? Paano ko siya na-overcome? Again, bunga ng malaking pag-ibig sa Lord. At yung relasyon ko sa Kanya, yung prayer life ko. Sinustain ako ng Lord. Ayun nga, dahil si Nanay Ellen hindi pa malalim sa Lord noon, hindi kompleto yung pagsunod, so hindi niya maunawaan yung aking devotion sa Lord, yung love, yung commitment. Kaya isa siya sa mga kadalasan ay nagtetest ng love, faith at obedience ko sa Lord. At isa sa naalala kong sitwasyon doon ay yung pinipilit niya akong pagtrabahuin, at pag hindi nga ako nagtrabaho, iiwan niya ako kasama yung aming mga anak. So sabi ko sa kanya, hindi ako tinawag ng Lord para magtrabaho. Kung sinabi niya magtrabaho ko, di magtatrabaho ko. Dahil kung ang utos niya magtayo ng iglesyang mabubuhay kagaya niya, dahil mahal ko siya, yun ang sinunod ko. So nanindigan ako. So iniwan niya nga tayo, 9 times niya tayong iniwan. Dumating sa punto na kailangan niyang mamili. Kasi lagi ko sinasabi sa kanya, yung mga tamad, di pinapakain yan. Magtrabaho ka na. Ayan. So, hindi niya ako pinakikinggan. So, lagi niya sinasabi sa akin, Sister Ellen, pakakainin tayo ng Panginoon. So, tumatawa lang ako, kagaya ni Sarah. So, isa yun sa number 1 sakripisyo niya sa buhay niya. Yung asawa niya, hindi naniniwala sa kanya. Sakripisyo niya yun. Kasi, hindi biro talaga. Kasi, talagang yung patunayan niya sa akin, ipakita niya sa akin ang mas mahal niya ang Panginoon, biro mawawalan siya ng asawa, ng mga anak. Kasi lagi kong binibitbit yung mga anak ko pag nagagalit ako, pinalayasan ko siya. Kasi grabe yung faith niya. Talagang sakripisyo talagang. Siguro yung pagdating sa testing and trials, yung
pagsasalitaan siya ng pangit, pag-uusapan siya ng pangit, hindi naman totoo, na kung ordinaryong tao tayo, sasabog yung puso natin sa galit. Pero yun, sakripisyo sa kanya yun, yung wala siyang pakialam kahit anong sabihin nyo, wala akong pakialam kahit na anong gawin nyo sa akin. Kita nyo naman, naidyaryo na siya, nademanda pa siya, pero wala lang. Pero bilang isang tao, hindi biro yun na i-accuse ka ng wala namang kasalanan. Pero sabi ko sa kanya, hindi ako magbabago sa Lord tsaka sa iyo. Alam kong babalik ka, ito pa rin ako. Kasi wala naman ako alam na kasalanan nagawa ko malibang mahalin ko ang Lord at sumunod sa mandatong inatang niya sa akin. At dinala ko siya sa pananalangin, pag-aayuno. Pinakita ko yung buhay ng Lord sa kanya. At kinausap siya ng Lord. Sabi Lord sa kanya, una, wala namang ginawang masama sa yung lingkod ko, ba't mo siya iwan? Ako naman ang dahilan ng paglilingkod niya. Ikalawa, sabi niya, kung susunod ka lang sa akin, yung biyaya mo, maging kasindami ng buhangin sa dagat. At yung iyong magiging anak ay maging kasindami ng bituin sa kalangitan. Ibig sabihin, buong mundo. At nag-turn around si nanay, at sa maiksing panahon, pinagpala siya ng Diyos. At nakita niya yung bunga ng sinabi ng Panginoon sa kanya. Kaya nga laki natin siyang kasama sa buong mundo. Bilang katuwang ng lingkod ng Diyos, hindi ko siya masyadong naiintindihan at naunawaan ang mga bagay na yon. At naging daan naman ito para magpatutuo ko sa ganitong kalagayan. Hindi biro, malibang naturuan ka, naipanalangin ka, saka mo lang masusunod ang mga bagay na ito na bilang ang isang normal na tao ay hindi biro. Hindi mo makikita yung true tatay or true father na supposed to be na he must be, kundi yung pagiging true tatay niya, ginagawa niya sa amin, ikagaya ni Jesus. Yung living like Jesus na hindi niya kailangan na, bakit ganito na ganyan? Or something na magagalit siya. Hindi mo makikita ang magalit. Mas naging apostol siya sa amin kaysa naging tatay siya sa amin. At ngayon po, sa napakalaking ministeryo pong ito, ano po yung naging sekreto nyo po para maging successful ang ministry ito? At kitang-kita naman po natin na talagang napakalawak na po nito. Talagang itinaas po siya ng Diyos. Ano po ang inyong naging secret behind the success of this ministry? Magandang tanong yan kasi sa dami ng librong nagkalat, may mga kanyang title at iba't ibang paabot, how to be successful in the ministry, how to fulfill the plan of God in your life. Napakaraming explanation na hindi na maintindihan ng church. Kaya ang katanungan ngayon napakaganda, and let me simplify my answer. Ano ang key? It's the Lord Jesus Christ. My love to Him and deep personal relationship. At yung pagsunod ko sa lahat ng iutos niya. Ganun lang siya kasimple. The Lord, yung malaki kong pag-ibig sa Kanya, relasyon ko sa Kanya. Kaya araw-araw meron ako intimacy sa Kanya. At yung pagsunod ko sa sasabihin niya. That is the key to the success of the ministry. It's the Lord. May relationship with the Lord. Yung pag-ibig ko sa Kanya, yung intimacy ko. At yung pagsunod ko kaagad sa sasabihin niya. Yun lang yun. Dahil hindi mo pwedeng i-please ang Diyos, malibang sundin mo yung utos niya. Yan ang sabi ng Lord. In John 5:19-20, He talked about His obedience to the Father. Then 8:29, kung bakit nalugod ang Ama sa Kanya. At ang sabi niya, dahil lahat ng utos ng Ama ay ginawa ko. John 10:17-18, hiningi ng God the Father, yung buhay niya kaagad ibinigay niya. Sa langit nagsimula yun at nagmanifest sa lupa. At ang isa riyang magandang katotohanan ay ang John 14:30, na dahil sa malaking pag-ibig ko sa Diyos, the Lord Jesus Christ said, lahat ng utos niya ginawa. Si Apostle Renato Di Carillo talaga, ever since, ang pag-ibig niya sa Lord ay supreme. Yung dedication niya, yung commitment niya beyond question. Yung pagsunod niya sa mandate without wavering. Yung kanyang pagmamahal sa Diyos, very contagious, nakakahawa. Talaga makikita mo talaga kay tatay yung unbroken relationship sa Lord. Yung intimacy niya talaga sa Lord, malalim. Kahit konting katiting, hindi ko po siya nakita na binitray niya ang Lord. Pinaglaban niya yung Lord eh. Is a man of determination. Once na merong inutos ang Lord sa kanya, determinado siya.
Walang pwedeng umupos nito. Kahit mga mahal niya sa buhay, kahit ang diablo, ano man ang gawin niya, hindi niya pwedeng pigilin dito. Determinado siya na ito ay magawa niya pagkat inutos ng Diyos sa kanya. Yan ang isang katangian ng leader na para sa akin, hindi dahil kapatid ko siya na hinangaan ko. Man of determination. Man of faith din siya. Once na narinig niya yung salita ng Diyos, talagang hindi siya bumibitaw sa pangako ng Panginoon. Saka siya ay man of integrity. Diba? Siguro hindi po ako nagkakamali for almost 39 years. Nakasama ko na si tatay. Kahit minsan, hindi niya kinompromiso ang integridad niya. Pinaglaban niya ito. At minsan hindi ko nabalitaan na nag-solicit siya. Humingi siya ng tulong sa mga politician. Yan nga, tulad ng nabanggit ko, siya yung man of integrity. Until now, hindi nagbabago ito. Sobrang righteous niya. Gagayahin ko to. Sabi ko sa spirit ko. Sabi sa akin ni Rafi, Mama, sabi niya, si Papa pala, ibig sabihin, from the start, sa loob ng 35 years ng anniversary ng Jesus Our Shield, pag nag-compromise siya, mayaman na siya. Kasi maraming offer. Sabi ko, yes. Sabi ko, kaya lang, sabi ko, hindi na naig sa kanya yung kahalagahan ng kumita ng pera, kundi yung integrity na kung saan ang salita ng Diyos hindi pwedeng haluan ng makamundong bagay, lalo na yung babayaran ang salita ng Diyos sa kanyang buhay. Kinahabagan ako ng Lord na tumira sa kanilang tahanan. Sa gitna ng lawak-laki, promotion na nararanasan ni tatay ngayon na worldwide na ang ministry, si tatay hindi nagbago. Hindi siya binago ng kayamanan, hindi siya binago ng kasikatan, hindi siya binago ng katanyagan. Kung ano siya noon na nakilala ko, ganun pa rin siya ngayon. At ang nakita ko lang, yung glory ng Lord, lalong pataas ng pataas sa buhay niya. Yung patotoo ng Panginoon. And should I say, habang tumatagal, palakas ng palakas, patindi ng patindi, paggrabe ng paggrabe, mas lalo yung pagmamahal niya sa mandato. Even now, na mas lalo nang malapit bumalik ang ating Panginoong Hesukristo, mas lalo niyang minahal, mas lalo siya naging determinado, mas lalo niyang gustong tapusin ng sigurado at may present ang perpektong iglesia ng Diyos sa kanyang muling pagbabalik. So, tamang turo ang ipinroduce nito. Tamang iglesia ng Diyos, ang Jesus Our Shield Worldwide Ministries, at nahubog si tatay bilang tamang tao na mayroong integridad at determinasyon at grabing pagmamahal sa Diyos at sa kanyang iglesia para tapusin ang layunin ng Diyos at ang kalooban ng Diyos ay mangyari at maganap hindi lamang sa kanyang buhay kundi sa buong body of Christ, sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Dati, tinatanggihan siya. Ngayon, accepted na siya. Dati, inaabot natin iilan-ilang tao lang, churches. Ngayon, buong mundo na ang sinasakop ng ministeryo nito. Makikita naman natin na hindi magtatagumpay ang ministeryo nito. Hindi lalago, hindi lalawak, hindi dadami ang inaabot kung ang buhay po ng tatay ay hindi totoo. So makikita mo talaga ang bunga. Hindi magtatayo ang Diyos ng ganito kadaming leading religious pastors, full-time workers, committed volunteer workers at congregation kung ang lingkod ng Diyos, Apostle Renato Carrillo, ay hindi totoo. He's truly a man of God. Kung ba't lalago ng ganito, kasi handa niya ang talikuran ng pamilya niya para lang sa misteryo na Jesus Our Shield. Yung buong Jesus is Our Shield ay talagang sinasamahan ng Panginoong Hesukristo. Talagang makikita mo sa Jesus Our Shield, Jesus Our Shield is born from the heart of God. Ang ministeryo ito, hindi ka lang ligtas, hindi ka lang ililigtas, hindi ka lang dadalhin sa salvation, bagkos dadalhin ka niya kagaya't kawangis ng ating Panginoong Hesukristo. Dadalhin ka sa perfection. Hindi ko akalain na aangat ng hanggang 35 years. Ako tatanungin nung bandang 5 years. Sabi ko, okay na yun. Okay na siguro yun. Pero yung 35 years, sobrang yun. Ginawa ng Lord na posible lahat ngayon. At nakita natin, this ministry has gone too far to look back. Napakalayo ng narating ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministry bilang Apostolic Church. So powerful, unshakable, unstoppable, untouchable talaga. 27 years na ako dito. Kung hindi totoong lingkod ng Diyos, matagal na akong wala sa ministeryong ito. Siya lang yung tinitingnan ko eh. Talagang sobra-sobra kong pasasalamat po sa ministeryong ito.
Salamat po talaga sa buhay ng lingkod ng Diyos. Lahat po ng sakit karamdaman ko ay pinagaling po ng Panginoon. Nawala yung ulcer ko, nawala yung skin disease na nararanasan ko at yung kulugo, bigla lang po nawala lahat sa kamay ko. Kung hindi po ako nakarating kay tatay sa ministeryong ito, wala na po ako sa mundong ito. The uniqueness of this church ay kitang-kita natin. And we give God all the glory for everything. In my own personal revelation, as a body of Christ, lahat ng churches, may kanya-kanya silang tungkulin. May tungkulin para mag-minister sa mga sakit karamdaman, ang fivefold, apostle, prophets, teachers, pastors, and evangelists, may mga kanya-kanya mga tungkulin, may mga kanyang mga mandates. So lahat ng churches, may mga sarili-sarili silang mga pinapagawaan, Lord. And the Bible said that Christ is the head of the church. And we are the body. Kaya ang tawag sa atin, body of Christ. Kung ang lahat ng churches ay may ginagawang mga tungkulin, may mga kanya-kanyang mga mandato, ang Jesus is Our Shield Worldwide Ministries, ang puso. Kaya I'm so honored and so proud, no, to give all the glory to God. Nang Jesus Shield ay hindi lang basta ministry, talagang isinilang sa puso ng Diyos. Siya mismo yung nagbigay ng pangalan, siya nagpatayo. Kaya throughout the years, no, na maraming sumubok sa kanya, na-prove nila na siya'y totoong-totoo. Mula sa kalsada, ito na tayo ngayon, we restore. Grabe po, talagang napaka-successful na po ng ministeryong ito sa pangunguna niyo po dahil po sa inyong pagsunod, undying devotion sa Lord. Sa panibagong milestone po ng ministeryong ito, ano po yung nakikita niyo pong maaabot pa po ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries? It is unprecedented, all new, unlimited, and beyond imagination. Why I say these things beyond imagination? Kasi kung yung mga unang revival, dakila na. Marami nang na-shock, marami na mulagat na mga, how much more, ito yung pinaka-the greatest. And we must remember, nabubuhay ako, tayo sa panahon, nabababa ang Panginoon. Kaya ang demonstration ng kanyang sarili, ng kanyang kaluwalhatiang kapangyarihan, ay sobra-sobra sa lahat ng move na ginawa niya ng mga unang henerasyon at panahon. Na kung saan ang mundong ito sa kanyang kalagayan will be turned upside down and right side up for the glory of the Lord Jesus Christ. Literal, ang makikita nila sa Jesus Worldwide Ministries ay buong kapuspusan ng Panginoon, buong kapuspusan ng kanyang kaluwalhatian, kapangyarihan, pag-uugali, karunungan, na lahat ng mga himalatang at kababalaghan ay magiging common thing sa ministeryong ito. Hindi lang yan. Sa kalagitnaan ng lahat ng gawain ay makikita ang tangible manifest presence ng Diyos. Sa pulpito, lalabas sa TV, sa radio, sa social network, evangelism sa YouTube, sa Facebook. At siya ay magtatat sa buong mundo. Na lahat ng klase ng miracles, thousands upon thousands, sa loob lamang ng 1 hanggang 2 minuto, will be healed. All incredible, notable, remarkable, unforgettable, creative miracles will be performed by God the Holy Spirit. Isang klase ng pagpapayag ng Lord ng kanyang sarili na hindi pa naganap sa istorya ng church, magmula lang siya ay maipanganak. At hindi pa naganap sa istorya ng mundo, magmula lang siya ay gawin ng Diyos. Pero gaganapin niya ngayon sa henerasyong ito sa pamamagitan ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministry. Dakila po talagang nag-aantay sa ministeryo pong ito at ngayon po na 35 years na po ang ministeryong ito at magdiriwang ng kanyang ika-35th anniversary na may temang Finalizing the Mandate. Ano po ang revelation behind the theme po? Kagaya ng sabi ko kanina, because the revelation behind finalizing the mandate, yung pagkahirang natin pababa sa church sa buong mundo, sa pamumuhay kagaya ng Panginoon Kristo, ay kanyang dinadala sa kaganapan. Yung lahat ng revelation at prophecy noon ay dinadala niya sa fulfillment ngayon. Ano po ang dapat na asahan sa darating po na anniversary ng ministeryo po itong Jesus is Our Shield sa dating mo na October 9, 10, and 13?
ano po ang makikita po natin na gagawin po kaya ng Diyos sa anibersaryo pong ito mula po sa ating mga kababayan na dadalo, pupunta sa mismong araw ng gawain, at sa lahat po ng manunood po sa atin via live streaming, ano po ang dapat po nilang asahan sa gawain po na ito ng Ministeryong Jesus is Our Shield Worldwide Ministries. And I caught the revelation of God the Holy Spirit in 1 Corinthians 2:9 and 10. Yung hindi pa nakita ng mga mata noon, makikita nila ngayon. Ang hindi pa narinig ng mga tenga noon, marinig nila ngayon. Ang hindi naabot ng kaisipan ng mga tao noon, maaabot nila ngayon. At ang di naranasan ng lahat noon, mararanasan nila ngayon. So they must expect the unbelievable, the unimaginable, and the beyond imagination works of God. Pwede niyo po ba silang imbitahan po sa darating po na dakilang anibersaryo po ng walang katulad na ministeryo po ito? Ngayon pa lang po ay mag-ready na po kayong lahat. I-mark na po sa inyong calendar date ang event na ito. Pag po kayong pupunta ng gawain ito, mula sa EDSA hanggang sa Marikina Sports Complex, na ang inaasahan po yung maliit. Ang lahat ng gagawin ng Diyos at dakilang bagay na siya lang ang pwedeng gumawa. Yung mga bagay na hindi nyo pa nakita noon na nagpamangha sa buong mundo, ay hindi nyo lang makikita ngayon. Kundi ito po'y sobra-sobra sa ginawa niya ng nakalipas. Bumasa po kayo ng lahat ng uri ng himala na kailangan nyo sa inyong buhay. Sapagat ang Diyos ang may sabi in Job 9:10, NIV version of the Bible, and I quote God, He will perform wonders that cannot be fathomed, and miracles that cannot be counted. And that wonders and that miracles is for you. Just be there and enjoy your glory. Praise God po. Talaga nga namang unprecedented at supernatural ang papangyarihin po ng Diyos sa darating po na anniversary. Kaya naman muli mga minamahal, wag po natin itong papalagpasin. Kayo po ay dumalo, mag-anyaya at mag-expect ng dakilang bagay sa ating Panginoon. With deep gratitude, we honor your life, Tatay Apostle Renato Di Carillo. Thank you for giving your life to the Lord and faithfully obeying His mandate. Because of your obedience, the true ministry was established. To Jesus is Our Shield Worldwide Ministries, thank you so much. You are not just a blessing, but a priceless gift to many lives, especially to the body of Christ in the Philippines and around the world.